Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama nga natin mga kadabarkads ang popular Filipino indie pop band, walang iba kundi po ang Ben and Ben. Na kung sana in-enjoy nga po ng mga Dabarkads natin, lalo na po ng mga Team Studio, Team Online, talagang nag-enjoy sila sa mga kantang hatid ng Ben and Ben, and also prinomote po nila itong kanilang upcoming concert mga Kadabarkads na pinamagatang Saranggola. So by October 2, 2026 naman ito mga Kadabarkads sa Smart Araneta Coliseum. Samantalang sa mga patuloy pong naghahanap kay Boss Joey De Leon mga Kadabarkads, narito po yung update natin mula po ito sa Singapore. At alam nyo ba mga Kadabarkads, nagpa-makeover or nagpa-haircut si Boss Joey De Leon dito po sa Singapore at mukhang satisfy si Boss Joey sa kanyang bagong haircut. And also makikita din dyan mga Kadabarkads ang kanilang naging breakfast. Dito po yan sa Wild Honey all-day breakfast dito po yan sa Singapore. Talaga namang nag-e-enjoy si Boss Joey De Leon sa kanyang vacation dito po sa ibang bansa habang siya po ay naka-leave sa programang Itbulaga. So ito po talaga ang rason mga Kadabarkads kung bakit wala po siya sa programang Itbulaga nitong mga nakaraang episode ng Itbulaga. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni SQ Samantha Rascal sa napakasayang experience po ng piyesta po sa San Isidro, Labrador. First time niya daw po itong na-experience. Sabi niya nga dito, super fun experience sa piyesta San Isidro, Labrador. First time ko magparada and mamigay ng candies. Ang saya pala. Shout out po sa mga lumapit para magpa-picture. Legit Dabarkads, thank you Tita Weng and Mama Sel for inviting me. Mama Eva for the super duper sarap na food, Tita Tina sa the best leche plan, and madaming take out. At makikita nga dyan mga Kadabarkads na nakasakay po sa hulihan, syempre ng pick-up truck itong si Samantha Rascal habang kumakaway sa napakaraming Dabarkads na sumalubong po sa kanya. Samantalang si SQG naman mga Kadabarkads mukhang nasa Batangas. Sabi niya nga dito, kahirap ng internet din abay hindi makapag-share sa inyo ng mga kaganapan Ay ko kapag nakabalik na laang ng Maynila mag-upload siya kang tunay. So puntong Batanggenya mga Kadabarkads, itong naging salitaan po ni SQG sa kanyang statement sa Facebook account niya. So mukhang nasa Batangas nga po siya kasi madalas po talaga nga mag-brownout mga Kadabarkads Rotational brownout po ang nangyayari sa buong bansa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kinagulat po ng ilang mga televiewers at maging ni Bossing Big Soto kanina. Walang iba kundi po ang secret agent dito sa The Age is Right na kung saan buhat-buhat nga po ito mga Kadabarkads na parang tunay na Barbie pero gumalaw pala. And also nakasama din po natin si Rada na talaga namang nagpamalas sa husay ng kanyang pagganta at si Derek Rome na kung saan ay naka-actingan ni Maine Mendoza, Roel Carino, and Paulo Ballesteros. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Dabarkads natin na kung saan ay naging malungkot daw sa pagkakatanggal kay Tito Soto bilang Senate President. Magbabalik Bulaga na ba si Tito Sen? Naging malungkot sa mga Dabarkads ang pagkatanggal kay Tito Soto bilang Senate President matapos ang pagpapalit mayorya sa hanay ng mga senador sa bansa. Naging pinakamatagal na nungkulan si Tito Soto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakompleto nito ang pagiging Pangulo ng Senado sa mga panahong yon. Nabigla ang Dabarkads sa mga pangyayari at sila'y nagalit sa mga pagbabago at mga pangyayari sa Senado. Hindi maipinta ang mukha ng ilan, ang iba nga ay nag-rant din sa social media.
Ngunit sa kabila ng lahat, kahit hindi ito tanggap ng mga Dabarkads, naniniwala silang hindi yan ang katapusan para kay Tito Sen. Makukumpleto ulit nila ang TBJ sa tanghali dahil hiling nila na bumalik na lamang si Tito Sen sa noontime show para makapaghatid ng karagdagang saya sa tanghalian. So sa oras po na matapos mga Kadabarkads yung termino ni Tito Soto sa pagkasenador, malamang babalik na po yan sa programang Itbulaga dahil wala na po yung balak pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan na ililipat daw po ang time slot sa panghapon. Ayon nga dito sa Media Watch PH, it's showtime gagawin ng panghapong programa sa Heart of Asia kapalit ng bagong noontime show ng GMA simula susunod na taon. Simula susunod na taon, mapapanood ng It's Showtime sa hapon at sa bago nitong channel na Heart of Asia at hindi na sa GMA o maging sa GTV. Magsisimula na marahil ang GMA produce noontime show na Noontime High na mapapanood din sa GMA at GTV. Usap-usapan na ang mga pagbabago sa noontime slot ng GMA dahil ito ang nakikitang magandang hakbang ng management para mas mapalakas palalo ang noontime block ng parehong GMA at GTV. Mas magandang gawin na ang network-produced noontime show sa Kapuso Network para mas maging solido ang viewership at maging ang kikitain ng network ay wala na itong kahati pang iba. Ito ay isang pagiging quality na noontime show na pure entertainment at walang maririnig na kulay, politika o mga joke na nakakasakit kanino man. Mas maganda rin ito para ma-showcase ang lahat ng GMA talents at artists gaya sa Sparkle, GMA Music, ALG, at iba pang digital at non-digital performer na tunay at tatak kapuso. Tsak na mamahalin na taaban ito tuwing tanghalian. So medyo nakakagulat ang balitang ito mga Kadabarkads kung meron po itong katotohanan na ililipat po itong time slot ng It's Showtime sa panghapon at aalasin na rin daw sa GMA Network at mag-produce daw itong GMA ng kanilang noontime show. So, hindi ko sure kung may katotohanan ito kasi sa loob ng napakaraming dekada mga Kadabarkads, hindi po nagtangkang mag-produce ang GMA ng kanilang sariling noontime show. Kasi akala po nila forever na ang programang Itbulaga sa kanilang network, 'di ba? Hindi po sumagi sa isipan nila na magkakaroon ng problema, 'di ba? Ang Tape Incorporated and syempre ang Tito Big and Joey or ang mga Dabarkads, 'di ba? Kaya hindi na rin po sumagi sa isipan ng GMA Network na gumawa sila ng sarili nilang programa. Isang napakalaking network tapos wala pong sariling noontime show. Tapos tsaka lang sila ngayon mag-iisip na gumawa po ng sarili nilang noontime show na kung saan panibago, no, back to zero po yung mga viewers nila doon kasi syempre mga ngapapa po sila, 'di ba? Yung mga televiewers kasi meron na yung mga sinusuportahan po na programa, 'di ba? Tulad ng Itbulaga, tulad ng It's Showtime. Pero kung mas magagandahan pa nila yung programa nila, syempre mas magugustuhan niya ng televiewers. Pero kung hindi mahihigitan yung programang Itbulaga, nako, magiging flop lang yan mga Kadabarkads. Kaya tingnan na lang natin kung may katotohanan ba itong nabasa nating balita mula sa Media Watch PH. So paano mga Kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.